Praise God. Sino po dito awitan pa lang na blessed na? Amen? O lahat na blessed po, malakpak na malakas para sa Panginoon. Amen. Alam niyo po kung bakit nilikha ng Diyos ang pag-aawitan, katulad po nito, lalo po yung mga nagsama-sama. Para lalo natin maunawaan na ang Panginoon ay nalulugod pag ganitong sama-sama. Ano po? Kaya nga sabi po sa kanyang salita, ang dalawa o tatlo nagsama-sama ay nasa kalagitnaan siya. Kaya ang presensya ng Panginoon ay nasa kalagitnaan natin. Okay po, sa ating pong pagpapatuloy na ating series title na God's Mission, kung saan makikita po natin to sa Juan 12:46 o 4-7, sabi po, naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sinumang sumasampalataya sa akin ay hindi mananatili sa kadiliman. Ang sino man nakarinig ng aking mga aral pero hindi sumunod ay hatulan. Ngunit hindi ako ang hahatol sa kanya, sapagkat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ang mga tao, kundi iligtas sila. Nakita dito yung misyon ng Panginoon na iligtas talaga ang lahat ng tao. Hindi mapahamak. At yan po yung talagang gustong mangyari ng Panginoon, kaya hanggang ngayon hindi pa siya dumarating. At dahil niya, marami pong tao ang lumapit sa Kanya upang mailigtas doon sa kapahamakan o walang hanggang pagkawalay po. Okay po, yung last week pong sermon po natin, ito yung magpasakop sa misyon ng Diyos. Ibig sabihin po, pag po tayo ay nagpasakop sa misyon ng Diyos, magpapasakop tayo sa plano ng Diyos. Ano man ang plano ng Diyos, katulad po ni Moses, yun po yung utang binanggit po natin na katauhan o tauhan doon sa ating mensahe noong last week, kung saan nagpasakop siya sa plano ng Panginoon at doon nagamit siya sa misyon ng Diyos sa mga Israelita. Ang pangalawa po ay umasa sa kapangyarihan ng Diyos. In 40 years po na tanyag si Moses doon sa Ehipto, in 40 years nag-alaga po siya ng tupa. Kasi alam po ng Panginoon na pag ginamit niya si Moses on that time ng 40 years ng kanyang buhay, hindi niya po gagamitin yung kapangyarihan ng Diyos. May pagkamayabang po si Moses at mainitin ng ulo. Kaya nga po nakapatay po siya ng Ehipsyo noon dahil mainitin ng ulo. Pero dahil kailangan na umasa si Moses sa kapangyarihan ng Diyos at nagpasakop sa plano ng Diyos, tinanggal lahat yun upang gamitin siya sa misyon ng Panginoon. At sa panghuli, hinanap niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi niya, Panginoon, kung di mo rin ako sasamahan, wag na lang. Kasi alam niya, yung misyon na pinagagawa ng Diyos at umaasa sa kapangyarihan siya ng Diyos, wala siyang magagawa unless hindi siya sasamahan ng Panginoon. At sa atin di mga buhay, kung di po tayo sasamahan ng Panginoon, I'm sorry to tell, marami pong pagkakataon hindi po tayo magtatagumpay. Lalo na po sa misyon ng Diyos sa atin. Kaya po ngayong umaga, kung tayo po ay nagpasakop ng misyon ng Diyos, ito ay kailangan magsisimula sa akin ang misyon ng Diyos. Ibig sabihin, God mission starts with me. Kung nagpasakop tayo sa misyon ng Diyos, ibig sabihin, unang-una, nangyayari ito sa buhay natin. Di po ba? Ang ating pong key verse ay matatagpuan po natin sa Marcos 10:45. At ito po ang sinasabi, sapagkat kahit ako, na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao. Kahit ang ating Panginoong Jesus, nagsimula sa kanya yung misyon. Na binigay ng Diyos Ama na iligtas mo ang sangkatauhan sa kasalanan dahil lahat po ay nagkasala, iligtas mo sila. At yun po ang sinasabi po sa Marcos 10:45, siya po yung naglingkod. Yung misyon ng Diyos Ama, ginawa niya sa sarili niya. Alam sa pamamagitan ng pagdidisciple ng 12, di po ba? At yun po ipinakita na ibinigay niya yung kanyang buhay na matay siya dun sa cross. Sa ating pong panahon po ngayon, hindi po kailangan po na mamatay ka sa isang tao. Unang-una pong pinapapatay sa atin ng Diyos ay ang ating sarili. Yung pagnanais natin sa ating sarili na masunod. To die to ourselves. Kasi po, sa marami pong pagkakataon na hindi naman talaga ang Diyos ang nangunguna sa ating buhay. Nakatayo tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas na iiwan yung Diyos.
Ibig sabihin, tayo pa rin ang nasusunod. Di po ba? Tayo pa rin yung sinasabi na, mahal ko ang Diyos, pero tayo pa rin ang nasusunod. May pinagagawa ang Diyos, hindi natin sinusunod. Pero ang ating Panginoon Kristo, nung sinabi ng Diyos Ama, bumaba ka sa langit, bumaba ka mula sa langit, papuntas dito sa mundong ito, maglingkod ka sa mga tao, magpagaling ka, magpalayas ka ng mga demonyo, at ibigay mo yung buhay mo. Grabe, no? Mamatay ka para sa kanila. Pwede naman magsalita ang ating Panginoon Kristo. Hindi naman sila worth it eh. Worth it ba sila? Panay nga rebelde nila sa akin eh. Sa atin. Sabi ng ni Yeso Kristo. Pero hindi, bakit? Kasi yung misyon ng Diyos Ama, in-apply ni Yeso Kristo yung misyon na yun sa sarili niya. Naglingkod siya sa mga tao, pinaglingkuran niya. At yung buhay niya, ibinigay niya upang lalo natin makita na kahit ang ating Panginoon Kristo, yung misyon ng Diyos sa Ama, ay nangyari din sa Kanya, sa Kanyang anak. At ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon na kung tayo ay nasa misyon ng Diyos, mahal natin ang Panginoon. Amen? Sino po nagmamahal sa Panginoon? Pakitaas ang kamay. Amen. Pag po tayo nagmamahal sa Panginoon, kailangan nagmamahal din tayo sa ating kapwa. Ano po sinasabi sa Mateo 22:37 hanggang 39? Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Sabi, no? 3. At ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang pagmamahal po sa ating Panginoon, hindi lamang po sa salita. Malinaw pong sinasabi po doon sa verse, doon po sa 37, kailangan po natin siya mahalin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At madalas po sa atin, kaya hindi po natin na ibabahagi ang salita ng Diyos sa iba, ganun ba natin talaga kamahal ang Panginoon? O hanggang salita lang? Kasi pag mahal po natin ang ating Panginoon, kaya natin magmahal ng kapwa kahit sino pa yan. Kasi nagsimula ang misyon ng Panginoon, minahal niya ang lahat ng tao, lalo na po ang makasalanan. Namili ba siya? Hindi. Kaya ang tao noon, di ba, yung mga Pharisee, ba't mo kinakausap yan, makasalanan yan? Kasi ang misyon ng Diyos ay hindi po namimili ng tao, makasalanan man o mabuti yan. Sapagkat sabi ng Panginoon, walang naging matuwid sa paningin ng Diyos unless hindi siya mananampalataya sa Panginoon. Dito makikita natin na kapag tayo ay nagpasakop sa misyon ng Diyos at inilalagay natin ang ating sarili sa misyon ng Diyos Ama, ng ating Panginoon Kristo, kailangan mong mahalin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At pag nangyari po yun, madali na po tayo magmahal ng ating kapwa. Di ba dati nung tayo lalapas sa Panginoon, anong pakialam ko sa Kanya? Di ba? Ganun tayo. Kanya-kanya tayong buhay dito. Hanggat di mo ako binibigyan ng samaan ng problema, okay lang. Sa'yo na yan. Wala akong tinatapakan tao, okay lang yan. Pero hindi. Kasi once na tayo tunay na nagmahal sa Diyos, ang ibinibigay niya kaagad, mahalin mo yung kapwa mo. Mahalin mo yung pamilya mo. Mahalin mo yung lahat na nasa paligid mo. At ang kagandahan dito, lahat tayo ay pwede magbahagi ng salita ng Diyos o misyon ng Diyos. Noong nakaraang message, di ba, si Moses, ilang taon na pong ginamit ng Panginoon? 80 years old. Sino po dito nasa edad ng 80? Pakitaas ang kamay. Huwag po kayo mahiya. Ibig sabihin, nakabata pa. Praise God. Ibig sabihin, talagang bine-bless tayo ng Panginoon na talagang pahabain pa ang ating buhay. Alam mo, 80 years old. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin, bata. Isang katauhan. Ibig sabihin dito, ang misyon ng Diyos ay hindi lamang sa matanda, pwede rin sa mga bata. Sa mga kabataan na kasing edad ko. Di ba? Yun po ang katotohanan. Na ang misyon ng Diyos ay walang pinipili. Mababasa po natin sa Pangalawang Hari 22:1 and 2 kung paano ipinakita ng Diyos na kung si Moses ay 80 years old na ginamit niya, ito po, 8 years old lang. Sabi din po dito sa Pangalawang Hari, basahin po natin. Si Hosea ay 8 taong gulang na maging hari sa Juda. Ilang taon po? 8 years old. Sino po dito ang 8 years old? Maka nandun po sa mga bata, ano?
8 years old, imagine that. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 31 taon. Ang ina niya ay si Dehidida na taga Boskat at anak ni Adaya. Ito maganda. Matuwid ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon at sumunod siya sa pamumuhay ng ninuno niyang si David at lubos siyang sumunod sa mga utos ng Diyos. 8 years old po, imagine mo, naging hari ka. Kung may anak po kayo na 8 years old, na sasabihin sa iyo, yung anak mo, hari na. Natatakot ka, di ba? Lalo na yung bata, 8 years old, ang gusto lang niya maglaro. Pero ipinakita po dito na kahit siya, at 8 years old, alam niya ang Diyos. Alam niyo po ba sa English dito, sa binanggit po dito, yung ninuno niya si David, sa English po, Father David. Ibig sabihin po dito, yung pamumuhay ni Hosea ay katulad ng pamumuhay ni David. Kaya sabi dito, pamumuhay ng ninuno niyan si David. Sabi, nakalulugod. At Haring David ay tunay na nalugod sa paningin ng Panginoon dahil sa kanyang buhay. At ganun po ang buhay ni Hosea. Yung panahon po nung si David ay namatay, na ibigay po kay Haring Solomon. Ito po nangyari kay Haring Solomon. May ginawa po siyang hindi maganda nung kanyang kapanahunan. Kaya po ang nangyari, yung anak niya po si Rehoboam at si Jeroboam, nahati po yung dalawang Israel. Yung pong kay Jeroboam, ito po yung sa northern Israel. Kay Jeroboam po, ito po yung Judah, Kingdom of Judah. Bakit po nangyari na hati? Mula po kasi ng mga anak na ni Solomon ang pumalit. Nagkaroon po ng magre-rebelde. Nung panahon po, di ba, pag ang isang hari ay may anak, siya po ang ng crown bilang hari. Nung panahon po na umupo na yung kanyang anak ni Solomon, naglaban-laban po sila. Naggera-gera para doon sa pagiging hari. Kayong panahon po doon sa Israel, isang tao lang po ang naging matuwid na gumagawa sa paningin ng Diyos. At doon po sa Kingdom of Judah, doon po kay Hosea, ay ilan-ilang lang po ang sumunod sa ating Panginoon. At sa murang edad ni Hosea, nagsimula siyang lumapit sa Diyos. Kaya napakaganda po dito yung mga magulang, yung starting point ng ating mga anak, dalhin mo sa church. Kasi po, pag hindi po natin dinala sila sa church, saan po sila kukuha ng wisdom? Saan po sila kukuha ng mga bagay na magpapalapit sa Kanya sa Diyos? At ito po ang sinabi sa pangalawang Kronika 34:3a, sabi po, na 2 taon na pag-ahari niya habang bata pa siya, nagsimula siyang dumulog sa Diyos ng kanyang ninunong si David. 8 years old siya naging hari. Then another 8 years, 16 na siya, di ba? Tama po ba ako sa math? 8 plus 8, 16. Doon na po lalo siyang dumulog sa Panginoon. Kung ano yung pamumuhay ni David, siya nga pong ginawa. Alam natin ang buhay ni David. Malapit yan sa puso ng ating Panginoon. Dahil sa lahat ng ginagawa ni David, lagi niya binibigyan ng kaluwalhatian, ng kapurihan ng pangalan ng Diyos Ama. Nagsimula yan nung tinalo niya si Goliath. Natatandaan niyo po ba? Nung si Goliath po ay nilalait ang mga Israelita, sino po nag-stand para sa faith ng Israel? Maging si Saul, hindi nga, natatakot nga eh. Pero siya ang tumayo para panindigan yung pananampalataya at sinabi, sino ka para hamakin ang aking Diyos na buhay at makapangyarihan? Kaya ganoon ang pamumuhay ni David. Kung nagkasala naman si David, lapit agad sa Panginoon, sa Diyos Ama, at pinatawad siya. Ganon ang puso ni Hosea na kahit ay 16 years old, ganon na yung paglapit niya bilang hari. Hari siya, marami magsabi sa kanya, ito gawin mo. No. Humihingi lagi siya ng mga karunungan mula doon sa ating Panginoon. At kapag ang misyon ng Diyos ay nagsisimula sa atin, unang-unang point po, nagsisimula ang pagbabago sa sarili. Nung si Hosea po ay nagsimulang ibigay yung misyon. Alam niyo po noon, yung mga hari po, mababasa po sa Book of Deuteronomy, pag hari ka, hindi mo babasahin ang aklat ng kautusan. Para po, yung po ang maging guide ng isang hari para sa
pagmumuno niya sa lahat ng mamamayan niya. And sadly po, hindi po yun ang nangyari. Wala na pong gustong bumasa o magsaliksik ng salita ng Diyos, ng kautusan ng Panginoon, at lahat na nag-depart, lahat na sumamba sa mga karaming Diyos-Diyosan. Kaya naggalit po ang Diyos. Yung kasunduan dati ni Moses, nawala. Ang kasunduan dati ng mga Israelita, nawala. Ang Diyos lamang ang susundin, ang sasambahin, nawala po yun. Kasi mga nauna po kay Hosea, mas masahol po, sabi nga walang sino man sa kanila ang naging matuwid sa paningin ko, sabi ng Diyos Ama. Kaya ganun si Hosea, yung nagsimula na yung misyon ng Diyos sa kanya, nagsimula na rin yung pagbabago sa sarili niya. Ito po ang sinasabi sa pangalawang hari 22, 8, 10 to 11. Sabi ni Hilkiah na punong hari kay Shaphan, nakalihim. Ito po kasi nung inutusan po ni Hosea, na kumuha ng pera upang i-build yung iglesia. Nasira po kasi noon. Ang templo ng ating Panginoon. Sabi niya, pumunta ka doon. Humingi ka ng tithes and offering sa mga tao upang itayo natin yung templo ng Panginoon. At ito po ang sinabi. Sabi ni Hilkiah ng punong pari kay Shaphan nakalihim, nakita ko ang aklat ng kautusan sa templo ng Panginoon. Ibinigay ni Hilkiah ang aklat kay Shaphan at binasa niya ito. Sinabi niya sa hari, may ibinigay na aklat sa akin ng Panginoon Hilkiah at binasa niya ito sa harapan ng hari. Nang marinig ng hari ang nakasulat sa aklat ng kautusan, pinunit niya ang kanyang damit bilang pagpapakita ng kalungkutan niya. Bigyan po natin din yun sa 8, verse 8. Nakita ko ang aklat ng kautusan ng Panginoon. Mismo yung hari, yung pari, ay hindi niya po alintana yung sa templo ng Diyos. Nakita ko, ibig sabihin, hindi niya talaga itinatago yung kautusan. Yung aklat ng kautusan, siguro magulo yung templo noon. Pagpasok niya, may nakita siyang scroll. Scroll po kasi noon eh. Hindi pa yung libro, scroll. Nakita niya, mukhang ito yung aklat ng kautusan. Ibig sabihin, miski yung pare, ay walang pakialam doon sa kautusan ng Diyos. Nung ibinigay niya to kay Shaphan, ano yung nangyari? Wala rin. Bali, wala rin sa kanya. Ibinasa pa nga ito. No? Ng punong paano sa Hilkiah, sabi niya, paano walang dating? Sa atin po ba ganon? Ito yung Bible sa bahay, inaamag na. Minsan, wawalisin mo, may gagamba pa. Pag binuksan mo, mapupuwing ka. Bakit? Puro alikabok. Ganon po yung kapanahunan nila. Merong kautusan, may scroll, pero baliwala. Sa atin po kaya, sa panahon natin, sino po may Bible sa bahay? Praise God. Hindi yung iba hindi nagtaas, walang Bible. Bibigyan ko po namin kayo. Ano po ba ang kahalagahan nun? Pag po tayo ay nagsisimulang pagbabago sa ating sarili, yung misyon ng Diyos, dapat ganito po ang nangyayari. Pinunit niya ang kanyang damit bilang papakita ng kalungkutan niya. So Hosea po, sabi nung pare, binasa niya sa harapan ni Hosea, nakita niya, walang gumagawa, walang sumusunod sa panuntunan ng Panginoon. Kaya ganun na lang ang kalungkutan niya. Panginoon, patawarin niyo po kami. Miski ako na hari, na si Hosea, nalungkot siya. Ibig sabihin, nagsimula yung pagbabago sa sarili kasi nakilala niya ang tunay na Diyos. Alam niyo po, pag tayo po yung nagbabago, sino po na dito yung binabago ng Panginoon? Kasi hindi pa tayo tapos baguhin. Amen? Kapag po tayo binabago ng Diyos, unang-unang ginagawang mission sa atin ng Diyos, kilalanin siyang tunay na Diyos. Sa panahon po kasi ni Hosea, ang dami pong Diyos. Maging sa ating buhay, maging sa kapanahunan natin, ang dami natin Diyos-Diyosan. Di po ba? Bago tayo pumunta rito, unang Diyos-Diyosan, inaantok ako, malamig ang panahon. Di po ba? Baka umulan, babasa ako. Dumami ako. Yung mga bagay na akala natin, baliwala, pero once na isang bagay ipinalit natin sa Panginoon, hindi natin siya pina-priority,
Diyos-Diyosa na po yun. Pero nung si Hosea ay nakot ng mission ng Diyos, unang-unang binago sa kanya, may tunay palang Diyos. Kaya ito po ang nangyari sa pangalawang hari, 22:13. Magtanong kayo sa Panginoon para sa akin. Ito po, sabi ni Hosea, ito po kay Propeta Hilda. Kasi magtanong, sabi ngayon, kasi wala nakakaalam sa kautusan. Wala may gustong basahin at magpaliwanag dito. Kaya ito po ang ginawa ni Hosea. Sabi, magtanong kayo sa Panginoon para sa akin at para sa mga mamayan ng Juda tungkol sa nakasulat sa aklat na ito. Galit na galit ang Panginoon sa atin dahil hindi sumunod ang mga ninuno natin sa nakasulat dito. Hindi natin ginagawa ang ipinatutupad ng aklat na ito. Nung panahon po nila, walang sumasanggunit sa Diyos. Nung nalaman ni Hosea at nabasa at narinig niya yung kautusan, ito yung Biblia ngayon, sabi niya, teka. Mukhang sa paningin ko, maski ang mamamayan ko, maski ako, walang sumusunod. At alam niya na magagalit ang Diyos. Kasi nung covenant po ni Moses, sabi niya, pakikipagkasundo po si Moses at ang buong Israel na walang magiging ibang Diyos. Pero po ang lumabas, maraming naging Diyos-Diyosa ng mga Israelita at ang mga taga-Juda. At ganun na lang po ang pagkalungkot ni Hosea. Nung siya po'y nabago ng misyon ng Diyos, unang-una niya hinanap, sino ba yung tunay na Diyos? Magtanong tayo sa mga propeta ng Panginoon. At ito po ang nangyari. Doon na nagsimula ng Diyos kay Hosea na matutunan at kilalanin ang tunay na Diyos. Pag kinalala po natin, natuto tayong magsisi, magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ba nung tayo nabago, wala pong binago po dito ng Panginoon na humarap sa presensya ng Panginoon at sinabi, Lord, kaya ko nang iligtas ang sarili ko eh. Wala akong kasalanan, wala. Wala pong makapagsasabi. At mismo po si Hosea, naranasan po ito. Ito po ang sinasabi sa pangalawang hari, 22, 19, 20. Pinakinggan ko ang panalangin mo dahil nagsisi ka at nagpakumbaba sa harapan ko. Ito na po yung nagsasalita si Hulda, isang propeta, nangusap sa kanya ang Panginoon. Sabi dito, nang marinig mo ang sinabi ko, nasusumpain ko at lilipulin ko ang lugar na ito at ang mga naninirahan dito, pinunit mo ba ang iyong damit at umiyak sa harapan ko dahil sa pagsisisi? Wala pong alam si Hulda kung anong ginawa ni Hosea. Nung narinig niya yung kautusan, wala siyang alam. Pinunit niya ba yung damit niya? Lumuhod ba siya? Nagtatalon ba siya? Itinaas niya ba? No, walang alam si Propeta Hilda. Ang alam po kasi niya na ang Diyos mismo ang nagsalita. Sabi dito nga, di ba, pinunit mo pa ang yung damit at umiyak sa harapan ko dahil sa pagsisisi. Kaya ako, ang Panginoon na nagsasabi, habang buhay ka pa, darating ang kapahamakan na ipapadala ko sa lugar na ito, mamamatay ka na may kapayapaan. At sinabi ni Hari, ang sinagot ni Hulda. Dito po makikita natin yung pagsisisi ni Hosea at pagpapakumbaba nung nalaman niya, Lord, mali ako eh. Ganun po dapat ang nangyayari sa isang tao pag siya'y binabago ng Diyos. Huwag tayong maging mayabang. Wala po tayo may ipagmamalaki. Si Hosea po, hari po ng Juda. Hari po siya. Pwede niya sabihin, yung po nauna sa akin eh, hindi maganda eh. Natutunan na nagaya ko lang, no. Yung mga ninuno ko, sunod-sunod po yan, hindi po sumunod sa inyo. Gagayahin ko na lang, no. Kasi nakita niya na yung pagbabagong ginawa sa kanya ng Diyos ay pagbabago na matuto tayo magsisi at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Unless hindi po tayo magsisisi at magpapakumbaba sa harapan ng Diyos, hindi ka po kayang baguhin ng Diyos. Kaya nga si Moses ganun eh. For 40 years, naging pastol ng tupa kasi hindi siya magagamit ng Diyos. Hindi kayang baguhin ng Diyos ang mga taong mapagmataas. Kasi ang sabi ng Diyos, ang taong mapagmataas ay kinamumuhian ko. At nangyari kay Hosea upang yung kanyang buhay at ang kanyang mamamayan ay hindi maparusahan. Sinabi nga dito, hindi darating kapahamakan mo habang ikaw'y nagahari. Kapag po tayo'y nagsisisi, at kapag po tayo nagpapakumbaba, lalo na kung may binabago sa atin ng Diyos, magpakumbaba ka, magsisi ka. Upang hindi din dumating sa point na hatulan ka ng Panginoon. Sabi nga dito, mamamatay ka ng may kapayapaan. Mangyayari, kasi nga,
paparusahan pa rin ng Diyos Ama ang mga Israelita at maging ang Juda dahil sa kanilang kasalanan. Kasi may kabayaran ng kasalanan. At yun, sabi nga, dahil si Hosea lang ang nagsisi, isang hari at nagpakumbaba sa Panginoon, anong ginawa niya? Sabi ng Panginoon, mamamatay kang payapa. Hindi mo mararanasan ang aking parusa sa iyong mamamayan. Mamamatay ka, baka doon na lang ibigay ng Diyos Ama yung parusa niya. Yun po. Sino po dito, di ba tayo ganun din? Nung di tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, anong parusa po natin? Walang hanggang pagkawalay sa Panginoon. Mapupunta po tayo sa dagat-dagatang apo. Yan po ang parusa na makukuha po ng lahat ng tao. Pero nung tayo'y nagsisi at tayo nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, ano nangyari? Inilipat tayo kung saan makakapiling natin ang Panginoon. Payapa tayo, di ba? Dati, ako na po, kaya po ako nagiinom ng marami noon, naikwento ko na po ito. Kasi hindi ko po alam kung saan ako pupunta pag namatay. Totoo po yun. Kasi di ba pag lasing ka na, pag natulog ka, pag gumising ka, okay na. Kasi nga, maganda tulog mo eh. Kasi ginagawa ko po kasi, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Eh pag natulog na lang ako, okay na kung saan ako mapunta. Pero hindi po yun kasi ng mission ng Diyos eh. Ang misyon ng Diyos ay baguhin ka at sa pagbabagong yan, matuto tayong magsisi sa kasalanan at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kung may binabago sa iyo ang Diyos, magpabago ka. Sabi mo sa katabi mo, magpabago ka sa Diyos. Baka tutulog na. Sabi mo, magsisi ka. Kasi yun lang po ang daan upang makita sa atin yung tunay na nakikita yung misyon sa atin ng Diyos. Ang nakakalungkot lang po, they claim to be Christian, pero hindi po nakikita sa atin yung pagbabago. Tama po ba? Ako po nangyari po sa akin yun. Lahat po tayo doon, hindi tayo exempted sa ganon. Pero nga nandun yung misyon ng Diyos sa ating buhay upang makita natin, katulad ni Hosea, yung kanyang panahon na kanyang ninuno, maging kanyang mamamayan na kanyang hinahandle, ay hindi sumusunod sa Diyos, pero ang ginawa na niya, nagsisi, nagpakumbaba sa harapan ng Diyos at sinabi ng Diyos, sige, magiging mapayapa ka. Alam niyo po, binibigay po sa atin ng Panginoon ito, yung mission niya sa ating buhay. Unang-una upang mabago ang buhay natin. Alam niyo po ba, binigay po ang mabuting balita para lang hindi ka i-bless. Unang i-bless ka para mabago ang buhay mo. Baguhan po ng buhay ang mabuting balita. Ang tanong po sa atin ngayong umaga, everybody close your eyes. Manalangin tayo sa Panginoon. Everybody close your eyes. Sa pagkakataon ito, lumapit ka sa Panginoon, katulad ni Hosea. Pigit mo mga mata mo. Pigit mo, manalangin ka. Lord, sabi mo, may mga bagay pa ba na kailangan baguhin sa buhay mo? Kaya hindi ka magamit ng Panginoon. Maging ang pamilya mo hindi nakatingin, hindi mo masama dahil hanggang ngayon merong kailangan pang baguhin. Hindi ka nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, hindi ka nagsisisi. Ngayon yung oras na ito. Hindi aksidente na pumunta ka ngayong umaga, hindi aksidente na nakaupo ka dyan. Hindi sinasabi sa iyo ng Panginoon, nagsisisi ka ba, nagpapakumbaba ka ba sa harapan? Everybody, lumapit ka sa Panginoon ngayong umaga nito. Manalangin ka. Hayag po, katulad po ni Hosea, alam ng Panginoon kung anong ginawang pagsisisi at pagpapakumbaba ni Hosea. At sinabi yun sa propeta niya si Hulda, wala po tayong maililihim sa Diyos. Alam po niya yung buhay natin. Kaya, everybody, manalangin tayo. Panginoon Diyos, lumalapit po kami sa inyo na nagsisisi, nagpapakumbaba, Panginoon. Inaamin po namin, Panginoon. Hindi po kami perfectong tao. Makasalanan po kami. At may nagagawa po kami kasalanan. At ito po ay nakapagpapalungkot sa inyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, hayag po sa inyo ang aming puso. Ang aming ginagawa, ang aming pag-iisip, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat sa inyo. Every time po kami nagkakamali, Panginoon. Lumalapit po kami sa inyo na nagsisisi, nagpapakumbaba. Sapagkat sinasabi niyo nga po, Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lord, sinagip mo na kami para dyan, Panginoon.
Pero Lord, sa totoo, Panginoon, sa totoo, bakit hanggang ngayon, may mga bagay pa kami hindi isinusuko sa iyo. May bagay pa kami sa aming buhay, Panginoon, na binabago mo, pero hindi kami nagpapabago. Lord, sa oras nito, Panginoon, tupukin niyo po yung aming pagiging rebellious, Lord God. Yung aming pagiging makasarili. Katulad ni Hosea, Panginoon. Na nalalaman namin ang katotohanan. Yung pagliligtas mo sa amin, Panginoon. Matuto kami umasa sa inyo, Lord God. Matuto kami humingi ng tawad. At tunay na magpabago, Panginoon. Upang sa ganun, Lord God, lahat ng amin nasa paligid, sa pamamagitan ng aming pagbabago, mabago rin. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe ngayong umaga. Na alam mo, Panginoon, pumarito ka sa mundong ito para baguhin kami at patuloy na baguhin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay po? Dako po tayo sa pangalawa. Pag po tayo ay ang misyon ng Diyos ay nasa ating buhay at nababago tayo, ang pangalawa po nangyayari na isa sa buhay po natin ang salita ng Diyos. Di po ba? Balikan po natin si Hilkiah at si Shaphan at maging si Hosea, hindi po ganun. Pag nabasa nila, baliwala. Okay, sinabi, wala po silang makapangyarihan. Pero nung binasa ito ni Hosea, pagkabasa pa lang, hindi siya nagbasa, na unawaan niya, kumilos agad yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ni Hosea. Pinunit niya, ibig sabihin po dito, pagsisisin, nalungkot siya ng gusto. Nung panahon po noon, pag sinisira po ang damit nila, pagsisisi po yun, lubhang kalungkutan po ang nararanasan nila. At po, sinasabi po sa pangalawang hari, 23, 1 hanggang 3, pagkatapos ipinatawag ni Haring Hosea ang lahat ng tagapamahalan ng Juda at Jerusalem, pumunta siya sa templo ng Panginoon kasama ang lahat ng mamamayan ng Juda at Jerusalem. Mula sa pinakatanyag hanggang sa pinakamababa. Sumama rin ang mga pari at mga propeta. Binasa sa kanila ni Hosea ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kasunduan ng Diyos na nakita ng templo ng Panginoon. Ano po nakita po natin dito? Binasa ni Hosea ang aklat ng kautusan. Nung nalaman niya at nabago siya ng Panginoon, yung aklat binasa na niya. Yung salita ng Diyos, nagsimula na siyang magbasa. Tayo po kaya, nung tayo binabago at nung tayo ay nakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon, yung pagbabago ba ng buhay natin, una ba natin hinanap ang salita ng Diyos? Una ba natin binasa ang salita ng Diyos? Una ba natin kinuha? Kung may Bible tayo, bibili tayo, hihingi tayo, hihiram tayo ng Bible upang makilala natin ang lubos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Una pong pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay pagbabasa ng salita ng Diyos. Sino po dito yung nagbabasa ng salita ng Diyos? Yung mga hindi nagtaas, titignan ko kayo. Paglabas mamaya. Biro lang po. Ano po yung sinasabi sa atin? Kung tunay po tayong nabago ng Diyos, kung tunay po yung misyon ng Diyos ay nasa atin, kailangan unang-unang pagbabago ng buhay natin, binabasa po natin ang salita ng Diyos. At sabi po dito sa verse 3, pagkatapos tumayo si Hosea sa gilid ng haligi at gumawa siya ng kasunduan sa presensya ng Panginoon, nasusunod siya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga utos, katuruan at tuntunin ng buong puso't kaluluwa. Sinabi ni Hosea, binasa ko to at nakipag-covenant siya sa Panginoon. Ang sabi niya, Lord, tutuparin ko ang iyong inuutos, ang iyong mga itintunin, hindi sa salita ko lamang, kundi buong puso't kaluluwa. Kapag po natin hindi binabasa ang Biblia at hindi po natin ito isinasagawa ng buong puso't kaluluwa, wala po epekto sa atin. Kaya nauna pong binasa natin, di ba? Mahalin niyo ang Diyos na buong puso't kaluluwa. Kasi hindi po magkakaroon ng tunay na kapangyarihan ng salita ng Diyos kung lagi lang tayong basa. Lalo na pagbabasa natin, patama sa atin, laktaw tayo. Di ba? Ganun tayo. Ano mga kabataan? Sabi doon, igalang mo ang iyong mga magulang, mga kabataan. Babasahin ng kabataan. Ay, sa verse ano na ako? 8. Kasi patama, di ba? Minsan yung mga patama sa atin na salita ng Diyos, ayaw natin.
Pero sabi ni Hosea, hindi. Sa harapan ng mamamayan ko, ipakikita ko, isasagawa ko. Kaya nga sabi dito, at nangako rin ng mga tao na tutupad sila sa kasunduan. Ibig sabihin, ipinakita ni Hosea yung pagbabago na niyang buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Hindi lamang sinalita niya ito, kundi isinagawa niya ito. Kaya binasa natin, di ba? Si Hosea lang ang naging matuwid sa panahon na naghahari siya sa Juda at wala nang pumalit. Kaya sa ating buhay, sa ating pamilya, nakikita ba natin, nagbabasa nga tayo, ang tanong na isasabuhay ba natin? Kasi ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos, hanggat hindi po ito na i-apply sa ating buhay, hindi po ito kapangyarihan. Kaya nga po, minsan nakakalungkot born again ka? Hindi halata. Hindi po born again ang magliligtas sa tao, kundi ito po isang proseso lang na yung dati mong pagkatao nawala at yung may bagong pagkatao ka na. Tama? Pero ang nangyayari nga, hindi po yun nakikita. Kaya hindi nyo napapansin, ang hirap natin mag-share ng gospel. Kasi mismo tayo, dapat sharean din ang gospel. Hindi mo nyo napapansin yun? Paano tayo mag-share yung mission? Hindi naman nangyayari din yung mission ng Diyos sa atin. Kaya ngayong umaga, sinasabihan tayo na ang salita ng Diyos, unang-una nag-aalis ng mga Diyos-Diyosan sa buhay. Yan po, napakaganda. Pag po tayo nagsasaliksik ng salita ng Diyos, binabasa po natin ito at isinasabuhay po natin ito, marami pong Diyos-Diyosan sa buhay natin. Yung panahon po nito, basahin po natin, Pangalawang Hari 23:4-5. Pagkatapos, inutusan ni Haring Hosea ang punong pari na si Hilkiah, ang mga paring pumapangalawa sa katungkulan ni Hilkiah, at mga paring nagbabantay sa pintuan ng templo, na alasin sa templo ng Panginoon ang lahat ng kagamitan na ginagamit sa pagsamba kina Baal, ito pa yung Diyos-Diyosan noon, Asera, at sa lahat ng bagay na nasa langit. Ipinasunog niya ito sa labas ng Jerusalem, sa bukid ng lambak ng Kidron, at dinala sa abo sa Bethel. At pinailis niya sa tungkulin ang mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga paring ito'y pinagkakatiwalaan ng mga hari ng Juda sa pagsunog ng mga insenso sa mga sambahan sa matataas na lugar doon sa bayan ng Juda at sa paligid ng Jerusalem. Nagsunog sila ng mga insenso para kay Baal at mga nasa langit sa araw, buwan at bituin. Ito po yung saan makikita natin ang Diyos-Diyosan noon kay Hosea sa panahon po nila. Sila Baal, ito po yung Asera, ito po yung Diyos-Diyosan ng pangangalun niya. Yung sa pakikinaig sa mga hindi mo asawa, sa mga prostitute, yun po si Asera. Si Baal, ito po yung pagsamba kay Beelzebub, sa demonyo. At marami po, sinabi pa nga dito, di ba? Sa mga nakikita sa langit. Kasi noong araw po, maging po ang bituin, sinasamba nila. Maging ang araw, sinasamba nila. Maging ang buwan, sinasamba nila. At napakarami pong Diyos-Diyosan ang pinaalis ni Hosea. Kasi hindi ka pwede magsumamba sa dalawang Diyos. Isang tunay at isang Diyos-Diyosan. Kaya unang ginawa ni Hosea, kasi nabasa na niya ang Bible, ang kautusan, nakita niya, ay mga Diyos-Diyosan to. Anong ginawa niya? Alisin niyo yan. Sa panahon po natin, sino po dito ang nag-horoscope? Diba? Ay, lucky color ko blue, kaya magbu-blue ko ngayon. Di ba? Ang akin pala magiging boyfriend, girlfriend, Sagittarius, compatible daw kami. Di ba nakakalungkot? Mas sumasangguni tayo sa mga Diyos-Diyosan ng mga Chinese. Sa feng shui, o pagpasok mo, ay bawal dyan, hindi nakaano sa araw. O usog mo yung bangko, bakit? Mauuntog ka. Talaga mauuntog ka. Pagbukas ng pinto, nandun yung bangko eh. Marami tayong mga pamahiin na akala natin hindi Diyos-Diyosan. Kasi hindi natin idinudulog sa Diyos. Ang sabi nga dito, mga pari pa, nagsisindi ng insenso. Ibig sabihin, doon sila humihingi ng kabay, doon sila humihingi ng karunungan. Maling Diyos. Kaya nung binasa ni Hosea, yung kautusan, sabi niya, nakita niya, ay mga Diyos-Diyosan pala to. Sa ating buhay, ano may mga Diyos-Diyosan natin? Pera ba to? Lord, hindi mo na ako pupunta ng church. Kasi, alam mo, nagipit ako ngayon. Lord, kasi may trabaho ako eh. Lord, kasi nung kasama ko sa bahay, gano'n, ang dami nating Diyos-Diyosan sa buhay.
At yun yung sinasabi sa atin. Kaya pag tayo po nagbabasa ng salita ng Diyos, itinuturo niya sa atin, anak, ito tanggalin mo ha. Anak, ito. Kasi po ang Biblia po ay manual ng buhay ng tao. Kapag may problema ka, sa Diyos ka lumalapit. Kilala niyo po ba? May isang kwento. Siguro naaalala ko po ito. O naalala niyo rin. May isang astronaut. Nasiraan po ng jeep. Ng sasakyan, di jeep. Basta sasakyan. Ford ang tatak. Astronaut, di ba? Pagtigil na gano'n, nasiraan siya. May dumaang matanda. Ang sabi ng matanda, matutulungan ba kita? Kaya ko na to. Astronaut ako eh. Di yung matanda, umupo lang sa tabi. 10 minutes ang lumampas. Ano, matutulong? Hindi. Kayang-kaya ko to. Nakapagpalipad nga ako ng spaceship, ito pa kaya. Di ba? Umabot po ng 30 minutes, lumapit na yung matanda. Baka sige na nga, nag-i-insist kayo eh. Hindi ginawa po ng matanda. Wala pa pong 2 minuto, nagawa na po yung sasakyan. Gulat yung astronaut. Paano niyo po nagawa yun? Isa akong astronaut eh. Kayo pa. Alam niyo po ba, sabing ganun nung matanda, ano tatak nung sasakyan mo? Ford. Kilala mo ba ako? Hindi po. Ako si Henry Ford, ang gumawa ng lahat ng sasakyan ng Ford. Ibig sabihin, kung sino ang lumalang sa atin, kung sino gumawa sa atin, siya lang ang pwedeng kumumpuni ng ating buhay. Amen? Kung ang salita ng Diyos ang nagpapabago sa iyo dahil siya ang salita ng Diyos ay ang Diyos, magsaliksik ka ng salita ng Diyos. Kung may problema ka, ang salita ng Diyos ang kukumpuni sa iyo. Kung may problema ka, ang salita ng Diyos ang lapitan mo, manalangin ka sa Panginoon. Kaya dito makikita natin na ang Diyos-Diyosan sa buhay natin, inaalis pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. At ang pangalawa, mamahalin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Pag po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa pangalawang Hari 23, 24, 25, ginawa ito ni Hosea para tuparin ang mga utos na nakasulat sa aklat na nakita ni paring Hilkiah sa templo ng Panginoon. Wala pang naging hari na katulad ni Hosea na sumusunod sa Panginoon ng buong puso o buong kaluluwa at buong lakas. Tinupad niya ang lahat ng kautusan ni Moses at wala na isa man ang katulad niyang manunungkulang kahit ang sumunod sa kanya. Dahil binahal po ni Hosea ang salita ng Diyos, yung puso niya, binago ng Panginoon ng Diyos Ama na mahalin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Paano po natin mamahalin ng Diyos kung mismo tayo, yung salita na niya, hindi natin minamahal? Kasi po, ang salita ng Diyos, yan po ang Diyos. Sabi po sa John, di ba? At ang salita ay naging tao at ang Diyos, iisa. Sabi, pinakikita po dito ni Hosea, kaya hindi natin magawang mahalin ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa ang Diyos. Mismo ang kanyang salita, hindi natin minamahal. Di ba, tinanong ko po kayo kanina, pinataas ko, sino po dito nagbabasa ng salita ng Diyos? Di ba, naging tapat naman tayo, hindi man lahat. Kaya napakahirap po tayo mangyari yung misyon ng Diyos miski sa ibang tao kasi sa atin hindi nangyayari. Yung katotohanan, nagagamitin ka ng Panginoon pero hindi ka magamit. Bakit? Kasi hindi nga natin lubos na mahal ng Panginoon eh. Yung mahal natin, pagiging mahal lang natin dahil niligtas siya tayo, dahil ayaw mo mapunta sa dagat-dagatang apoy. Tama? Pero yung pagiging Diyos niya, ayaw mo. Pag sinabi ng Diyos, ito gawin mo, ayaw mo. Lord, busy ako. Lord, alam mo na, maintindihan mo yan. Ikaw pa demanding kay Lord. Kaya, ano niyo po ba sa oras na ito, kinakausap tayo ng Diyos? Sabi ng Panginoon sa Pilipos 2:13, magagawa lang natin masunod siya sa pamamagitan niya. At yun po yung sa salita ng Diyos. Everybody close your eyes. Manalangin ulit tayo. Everybody close your eyes. Lord, sa oras na ito, magiging tapat kami, Panginoon. Sabi niyo nga po, walang maililim sa inyo. Matagal na kaming Kristiyano, Panginoon. Matagal ka namin bilang tinanggap, bilang Panginoon na tagapagligtas. Pero minsan, Panginoon, nabibilang sa kamay namin na binasa namin ang iyong salita. Pinagtuunan namin ng panahon ng pagbabasa ng iyong salita mo, Panginoon. Mas higit pa ang oras namin sa social media. Inaabot kami ng 2-3 oras o buong araw pa nga eh.
Lord, sa oras na ito, Panginoon, katulad ni Hosea, nagpapakumbaba, umaharap sa inyo, Panginoon. Pakinggan niyo po, Panginoon, ang panalangin ng bawat isang naririto. Kung minsan, Panginoon, tinitake for granted namin ang iyong salita. O naririnig lang namin, pero ayaw namin i-apply sa aming buhay, Panginoon. Kaya hanggang ngayon, Panginoon, hindi mo kami magamit. Hanggang ngayon, Panginoon, hindi namin makuha yung pamilya namin. Sa oras na ito, sabi mo sa Panginoon, Lord, maging pagkain ng kaluluwa ko yung salita mo. Na hindi ka gagawa sa isang bagay, sa isang araw na hindi ka nakapagbabasa ng salita ng Diyos. Na gusto mo siyang makilala ng lubos. Gusto mo siyang mahalin sa puso't kaluluwa mo. Hindi lamang sa salita. Lord, sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba kami. Wala po kami magagawa unless hindi mo kami tutulungan lalong-lalo na po. Yung puso namin na hindi naka-align sa inyo. Ang aming kaluluwa, Panginoon, ang buong puso namin, Lord, hindi nakatuon sa inyo. Yun yung mangyayari lamang kapag kami, Panginoon, ay nagbabasa ng salita mo, nagsasaliksik ng salita mo. Lord, turuan mo kami magpakumbaba. Tulungan mo kami, Panginoon, na umasa sa inyo. Sapagat ayaw mo na kami mapahamak. Lalong-lalo na po sa inyong pagdating. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa oras na ito, alam niyo po, may sinabi po kay Hosea. Sabi ko po sa inyo, di ba? Sa Book of Deuteronomy, kay Moses pala may sinabi na sa hari. Nung nabasa po ni Hosea sa Deuteronomy 28:15, sabi po dito, ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos, at hindi susundin mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin, na ibinibigay ko sa inyo, mararanasan yung lahat ng sumpa. Hindi ko na po yan nilagay lahat. Buong chapter po, puro sumpa. Lahat ng mga hindi magaganda nangyayari sa buhay natin because of curse na hindi pagsunod po sa Panginoon. Ipinapakita po dito ni Hosea, nung nabasa niya ang salita ng Diyos, na bago yung buhay niya, na-apply niya yung salita ng Diyos, sinasabi niya sa buong mamamayan niya, sumunod kayo. Kasi sabi ng Panginoon, susumpain ko ang lahat ng di sumusunod sa akin at maraming Diyos-Diyosan. Kaya po sa atin ngayong umagang ito, sinasabi po yung kahalagahan ng ating kapwa. Kung ikaw ngayon ay ligtas na at naganap sa iyo yung misyon ng Diyos, paano na yung kapatid mo? Paano na yung magulang mo? Paano na yung kapitbahay mo? Paano na yung mga tao nasa paligid? Kung tunay na minamahal mo ang Diyos ng buong puso't kaluluwa, mamahalin mo rin ang pangalawang utos na sinabi niya, mahalin mo yung kapwa mo. At sa pagkakataong ito, may ibinigay po na guide ang ating church, yung acceptance guide, TBC acceptance guide. Kasi po karamihan po sa atin, di ba, lalo na kung bago, paano yung gagawin ko? Hindi ko alam. Ito po, ibinigay na po ng Panginoon. Siyempre, may magtatanong sa'yo, bakit kailangan ko ng kaligtasan? Di ba, gano'n, pag sinare mo yung gospel, bakit ko kailangan maligtas? Ano po yung sinasabi dito? Sinasabi po sa Roma 3:10, sabi po, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Lahat tayo'y magkasala at nakagawa ng kasamaan. Kung kaya nararapat lang na danasan natin ang galit ng Panginoon, ang tanging karapat-dapat na parusa para sa kasalanan laban sa walang hanggang Diyos ay walang hanggang kaparusahan. Roma 6:23, dahil dito kailangan natin ng kaligtasan laban sa parusa ng Diyos at kailangan natin ang isang tagapagligtas. Nakalimutan ko po, meron po kong binigay sa inyo mga pinaseros, di ba po ba? Sino nakakuha po? Nandyan po. Yan din po yung pinaplus po sa PowerPoint. Para lalo po natin maunawaan. Ibig sabihin ito, bakit ang kaligtasan kailangan? Kasi lahat po kailangan ng kaligtasan. Lahat po tayo nagkasala. At sabi pa nga dito, bakit ang Panginoon Jesus lamang ang tagapagligtas? Ano po ang sinasabi sa verse? 2 Korinto 5:21. Sabi, pakibasa nyo rin po sa inyong outline po dyan sa binigay po sa inyo. Kailanman hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya maituring tayong matuwid ng Diyos. Ang kamatayan ni Jesus bilang Diyos na nagkatawan tao
ay ang walang hanggang kabayaran para sa ating kasalanan. Ang Diyos kasi si Jesus ang nagbayad ng ating kasalanan. At sa Roma 5:8, ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, na kahit noon tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Tiniis ni Jesus ang parusa na para sana sa atin, nang sa gayon hindi na tayo maparusahan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay ay nagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay sapat na bayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya si Jesus lamang ang natatanging tagapagligtas nating lahat. Wala na pong pangalan sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus na po, wala na pong ibang pangalan. Kung meron pa po kayo ibang pangalan na sinasabi ng iba diyang tao, wala na po, si Jesus lamang. Paano mapapatawad ang kasalanan? Pag nagtanong sa'yo, paano mapapatawad? Ito po ang mga hakbang. Sabi po sa Gawad 2:38, magsisi ang bawat isa sa inyo ang mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. At sinabi rin sa Marcos 16:16, ang lahat ng sumasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang di sasampalataya ay parurusahan. Ano po yung dalawang bagay? Pagsisisi at pagbabautismo. Pag-usapan po natin yung pagsisisi. Ang pagsisisi sa kasalanan ay pagtalikod sa masama at panunumbalik sa Diyos. Ang pag-alis ng ating mga sarili mula sa lumang pagkatao at nakasanayang uri ng pamumuhay na hiwalay sa presensya ng Diyos tungo sa pagbabagong buhay. Pagsisisi at pagkilala sa habag ng Diyos ayon sa sinasabi sa awit 51:1. O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay iyong pawiin at ako'y patawarin. Mapapatawad ang tao dahil lamang sa habag ng Diyos sa kanyang nilikha. Ibig sabihin dito, ang tunay na pagsisisi po ay pagtalikod sa dati nating pagkatao. Yun po ang tunay na pagsisisi. True repentance. Minsan po kasi remorse lang. Naranasan ko rin po yan. Yung isang bagay na ayaw kong gawin, ginawa ko lang sa isang linggo, nalungkot lang kasi ko. Balik na naman sa dati. Hindi po true repentance yun. Ang tunay po ang pagsisisi, hindi na po ginagawa ang dati nating pagkatao. Yan pa rin po ay sa tulong at biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Ang pangalawa po, ang pagbabautismo. Napakahalaga po nito. Isang seremonya na paglilibing ng lumang pagkatao bilang namatay na at muling nabuhay kay Kristo. Isang bagong pagkatao na naipako, nakasama sa Kristo at hindi na alipin ng mundong makasalanan. Sabi sa Galatia 3:27. Sapagkat ang lahat ng binautismuhan ay ibinihis si Kristo. Ito ang sinasabi sa Roma 6:23. Hindi niyo ba alam na binautisman tayo kay Jesucristo na nangahulugan na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya nung binautisman tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paano ibinuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay na bagong buhay. Ang bautismo po kasi, lagi ko po sinasabi, hindi po ito para maging member po kayo ng isang iglesia. Wala po makapagliligtas na iglesia o church o sinasabi na aniban po natin, kundi yung pagsunod natin sa Diyos. Kung sino ba talaga yung sinunod mo. Kasabi dito, pag nagbabautismo ka at nagsisi, iniilibing mo kasi sa pagbabautismo, inililibing mo yung dati mong pagkatao. Natandaan niyo po ba na si Jesucristo ginawa din ito? Kasi mahalaga nga eh. Ano sinabi ng Diyos Ama? Ito yung anak kong kinalulugdan. Kung gusto po natin kalugdan ng Diyos, unang-unang pagsunod po yung magpabautismo po tayo. Hindi po ito sa dahilan ng sayong sarili. Sabi ko nga po kailangan mong mamatay sa sarili mo. Unang-una sa sarili mong gusto at desisyon. Kaya po napakahalaga po ng bautismo. Hindi po ito para maging member ka. Kundi para maipakita na itinalaga ka ng Diyos para sa Kanya. Yung tunay talagang Diyos sa buhay niya. Kaya hindi na po ako magpapataas ng kamay dito kung sino po hindi nagpapabautismo. Alam niyo po yun. Kasi po, yun po ang gusto ng Diyos. Kung tunay talagang ang Diyos siya sa buhay mo, di ba si Apostol Paul, mamamatay Kristiyano, all of the sudden, nung nakakita siya, anong ginawa niya? Hindi siya kumain for 3 days, hindi siya uminom, nagpabautismo. Kasi
Sinabi niya sa buhay niya, totoong Diyos siya. Ang Panginoong Hesus sa buhay niya, yung una niya sinunod, yung pabautismo. At ang una hakbang ng pagsunod sa Panginoon, magpabaptize. Kung talagang gusto mong sumunod sa Diyos, magpabautismo ka. Amen? Kaya ini-encourage ko po kayo. Hindi po para kayo ay, sabi nga ng Panginoon, ng Diyos Ama, ito ang anak kong kinalulugdan ko. Napakasarap pakinggan. Ano po? At sa uli po, ito yung panalangin ng pagtanggap. Pati panalangin ng pagtanggap, pinidiyos na ni Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, magdesisyon ka na ibahagi ang salita ng Diyos. Inigis mo na yung kaligtasan. Okay po? Para mas maganda po, tayo po tayong lahat. Sino po may hawak po ng ano? Basahin po natin na sabay-sabay. Tayo po tayong lahat. Para na-exercise na po tayo. Gawin po natin itong panalangin sa ating mga puso. Amen? Para pag tayo nagbahagi ng kaligtasan, prepare tayo dahil sa kasama natin ng Panginoon. Sabay po, in the count of 3, sabay po natin basahin po. 1, 2, 3. Diyos amang nasa langit, inaamin ko po na ako isang makasalanan. Inaamin ko po na ako'y nagkasala laban sa inyo at nararapat lamang na ako'y inyong parusahan. Humihingi po ako ngayon ng tawad sa inyo para sa lahat ng aking mga kasalanan. Inisusuko ko na po ang aking buhay sa inyo at sa ilalim ng iyong paghahari. Sabi-sabi po natin sabihin, pinagsisisihan ko na po at tinatalikuran ko na po ang aking mga kasalanan at magtitiwala ako kay Jesus para sa aking kaligtasan. Sumasampalataya po ako na inako ni Jesus ang aking mga kasalanan at tiniis niya ang mga parusa na ako ang dapat magdanas. Nagtitiwala ako na sa aking pagsisisi, pagsampalataya sa Kanya ngayon ay mapapatawad niyo po ako dahil ang lahat ng sumasampalataya sa inyo ay hindi niyo po tatanggihan. Kinukumpisal ko po ngayon na si Jesus ay ang Panginoon at naniniwala po ako ng buong puso na siya'y namatay sa krus at nabuhay na muli. Naniniwala po ako ng buong puso ko na si Jesus ay nag-iisang anak nyo, aming Diyos Ama. Naniniwala po ako na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao mula sa langit ay bumaba si Jesus dito sa lupa. Ipinanganak ng isang birhen. Lumakad ng 33 taon dito sa lupa. Ipinako sa krus para sa tubusin ng aking mga kasalanan. At sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na maguli para tiyakin ang aking kaligtasan. Sa oras na ito, gawin mo manggaling talaga sa puso mo. Sa oras na ito, tinatanggap ko po ang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa akin. Dahil sa akin, pinagkaloob niyo sa akin ngayon dahil sa aking pananampalataya sa inyo. Tinatanggap ko po ang kalayaan mula sa kasalanan at sa lahat ng uri ng sumpa. Tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan at ang banal na Espiritu na mananahan sa akin. Simula ngayon, patuloy po kayong maghari sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin na may buong pusong pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na po tayo magsupo.